ko. Hindi. Pero sabi, it keeps no record of wrong. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Pwede po tayong magalit. Normal sa atin yon. Pero the principle from the Bible is paglubog ng araw, isabay mong lumubog din yung galit mo, mawala din yung galit mo sa kapwa mo. Kaya po ba natin yon? Amen? Kaya po ba natin yon? Kaya natin yon. Why? Because our love is founded in the love of God. Amen? Glory to God. Kaya natin yon. Amen? Kaya natin yon. Kahit inasar na tayo, kahit ginalit na tayo, kahit hinunggod na tayo. No? Ano yung kanta ni Bitoy? Pinukpok mo ng pertilyo. Di ba? Kahit ano pa yung ginawang masakit sa'yo, magalit tayo on the spot. Pero sa paglubog ng araw, isama natin yung pagkawala ng galit natin sa ating kapwa. Because, sabi po doon, that our love for others, founded in the love of God, keeps no record of wrong. Sabi nga niya, kahit gaano tayo kasama, inibig pa rin tayo ng Diyos. Kahit gaano ka kasama, inibig ka pa rin ng Diyos. Glory to God. Verse 5, sabi doon, it does not dishonor others. Okay? It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Verse 6, love does not delight in evil. Hindi siya natutuwa sa masama. No? But it rejoices with the truth. Hindi siya natutuwa sa masama, pero nagagalak siya sa katotohanan. Glory to God. Verse 7, it always protects. It always trusts. It always hopes. It always perseveres. Sabi doon, lagi siyang kumakalinga, nagpuprotekta, lagi siyang nagtitiwala, lagi siyang umaasa, at lagi siyang patuloy na nagtsatsaga. It always perseveres. In verse 8, love never fails. Pambihira yung meaning ng love. It is very hard for us to comprehend, to understand this meaning based on 1 Corinthians chapter 13. But because our love for other people, founded in the love of God, sabi po doon, ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan at magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan. Ano nga ba ang kahulugan ng pag-ibig sa ating kapwa? Amen? That's why, isipin natin bakit natin ginagawa yung ginagawa natin. It is not for us. Kasi kung para sa atin lang, ang sarap mag-stay sa bahay. No, ang sarap mag-stay sa bahay, lalo ganitong panahon, mainit. Mag-stay tayo sa bahay, mag-electric pan tayo, mag-aircon tayo. Why we are doing this? It is not for our own. Because our love for others is not self-seeking. Bakit natin ginagawa yung ginagawa natin? Bakit tayo nag-i-envision? Bakit tayo nagpaplano? Bakit natin gusto magkaroon ng ganon? Hindi para sa atin. Kasi kung para sa atin lang, di ba? Hindi. But because our love for others, founded in the love of God, nangangarap tayo, Lord, gusto namin in the coming days magkaroon kami ng ganito. Para kanino? Para maabot yung iba at maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Amen? Tingnan po natin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. We will be celebrating the Holy Communion. Pero let us reflect doon sa ginawa ng Panginoon. Si Jesus po is the only begotten Son of God. Pero lahat ng yon ng kanyang kalalagayan as being the begotten Son of God ay iniwan niya. Hinubad niya upang abutin tayo sa ating mga kalalagayan. Meaning, Jesus Christ, the only begotten Son of God, iniwan niya yung comfort of heaven para bumaba doon sa ating kalalagayan para tayo abutin. Amen? Para tayo ay abutin, para tayo ay ipadama sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Napakaganda naman at
easy na gawin na, o doon na lang siya sa comfort of heaven, doon sa kaharian ng kanyang ama, pero hindi yun ang kanyang ginawa. Sa atin din ganon. Pwede namang, di ba, doon sa comfort of our own home, di ba? Yung linggo, sarap mamasyal ngayon eh. Pero bakit tayo nagpupunta dito pag linggo? From our place, different places na pinanggalingan natin, pumupunta tayo dito. Just to keep on, makita ng mga tao sa paligid natin na ang buhay, ang pagsamba sa Panginoon. Amen? It's not for us. It is for the sake of others and for the glory of God. Bakit natin ginagawa ito? Pwede naman, di ba? Doon na lang tayo sa bahay-bahay natin. Mag-video call na lang tayo at sabay-sabay tayong sumamba. Pwede naman yan, di ba? Pero, bakit tayo pumupunta dito? For us to testify that our worship to God keeps on, nagpapatuloy. Buhay ang pagsamba sa Panginoon. At patuloy yung ating paglilingkod sa Kanya. Bakit tayo nangangarap? That Lord, we want, Lord, to have a Sunday morning worship. We want to have a place na kung saan we can hold a morning worship service. Bakit tayo nangangarap noon? Sakripisyo po siya. Kasi additional expenses, expenditure, gastos. Pero hindi po siya para sa atin. It is for other people. Because our love for God, our love for other people is founded in the love of God. Kaya natin siya ginagawa. O dagdag, di ba, isipin natin, kaya ba natin siya? Kaya ba natin siya? No? Magagawa ba natin siya? No? Pwede naman, sana wag na natin gawin. Doon na lang tayo sa bundok. Doon na lang tayo sa bahay ni Ate Ana. Or kanino man. Pero bakit hindi natin, bakit nangangarap pa tayo ng higit doon? Because gusto natin na abutin yung iba at makita ng iba na ang paglilingkod at pagsamba sa Diyos ay tuloy-tuloy. At yung pagsamba sa Diyos, yung paglilingkod sa Diyos, ay sinasangkapan natin ng sakripisyo dahil mahal natin yung Diyos at nagbunga ito ng pagmamahal natin sa ating kapwa. That is why I encourage you to keep on dreaming, keep on praying. Yung pinag-usapan po natin, let's keep on praying. It is not for our own. It's not for our own gratification para tayo ay maging masaya, kundi para sa iba at para sa kalwalhatian ng Panginoon. Love never fails. Sa ating pong pinali. Okay? In John chapter 1 John chapter 4 verse 19 to 21. 1 John chapter 4 verse 19 to 21. Sabi po dito, we love because God first loved us. Sabi po sa verse 19, umiibig tayo dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Iniibig natin ang Diyos at iniibig natin ang ating kapwa. Bakit? Dahil ang Diyos ang unang ibibig sa atin. We love because God first loved us. Verse 20, whoever claims to love God yet hates a brother or a sister is a liar. Sino man daw na nagsasabi na mahal niya ang Diyos at nagagalit siya or may galit siya or puot siya laban sa kanyang kapatid na lalaki o babae ay isang sinungaling. For whoever does not love their brothers or sister whom they have sinned cannot love God whom they have not sinned. No, sabi doon, sino man nagsasabi na iniibig ko ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapatid na lalaki o kapatid na babae o sa kanyang kapwa, ay isang sinungaling. Dahil sino man daw na hindi marunong umibig sa kanyang kapatid na lalaki o babae o kapwa na kanyang nakikita, ay imposible ding magkaroon ng pag-ibig sa Diyos
na hindi nakikita. That is why, napakatotoo po ng sinabi dito sa ating introduction na ang pag-ibig natin sa ating kapwa ay resulta ng ating pag-ibig sa Diyos. Kasi iniibig natin ang Diyos at nagresulta iyon para matutunan din nating mahalin yung mga taong iniibig ng Diyos. Amen? At sabi po doon sa verse 21, and He has given us this command, anyone who loves God must also love their brothers and sisters. Sabi doon sa verse 21. At ang ating Diyos, o ang ating Panginoon, ang nagbigay sa atin ng isang utos na sino man daw umiibig sa Diyos ay karapat-dapat ding umibig sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa, sa mga tao na nasa kanyang paligid. Amen? Glory to God. And last verse, the expression of God's love for us. Lagi ko po siyang sinasabi pag first Sunday, Romans chapter 5 verse 8. God demonstrates His own love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Ganito ipinahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Na nung tayo'y makasalanan pa, bawat isa sa atin makasalanan pa, si Kristo ay namatay upang maging handog kabayaran sa ating mga kasalanan. Napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos. And that's the foundation of love na dapat meron tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Dito po, grabe yung sakripisyo na ginawa ng Diyos para i-demonstrate, para ipaliwanag sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Ito po yung pagsasakripisyo ng kanyang bugtong na anak. He sent His only begotten Son para maging handog kaloob para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos. That is why, this afternoon, as we end our study, napakahalaga po na ating pong limiin, ating pong patuloy na bulayin yung ating pag-ibig sa Diyos. At ang katotohanan daw ng pag-ibig na ito sa Diyos is not just by saying, Lord, I love you. No, yung pagkanta ng I love you, Lord, o yung sabihin nating I love you, Lord. Sabi dito, kung tunay nating mahal ang Diyos, hindi po magkakabula na ito'y magbubunga ng pagmamahal natin o pag-ibig natin sa ating kapwa. That the very desire of God to seek and save the lost will be our own desire tomorrow in the coming days. Yung naisin ng Diyos na hanapin at iligtas yung mga nawawalang kaluluwa ay maging personal desire din natin. We will become part or we will take our part in the Great Commission in winning souls and making disciples. We will take our part in the expression of greatest commandment of loving God and loving people. Patuloy natin gagawin yung bahagi natin dito. Lord, I want to be a part of the Great Commission. What is that Great Commission? Go, share the gospel, and win people and make them disciples of Christ. Lord, I want to be your instrument in the expression of your greatest commandment. And what is that greatest commandment? Love God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as yourself. Hindi pwedeng, Lord, mahal kita, pero yung kapwa ko, aywan ko kung kailan ko matututunan. As we express our love to God, it should be resulted for loving others or loving people. Tayo pong lahat ay tumayo.